Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang ng tao. Ay hinggil sa issue ng no mercy for rogue cops, Marbil says, amid warrantless search mess. Ating boses na implement human rights-based policing and police operating procedures. Yan. Issue ngayon itong isinagawang warrantless arrest and search ng ilang kapulisan sa Taguig City na kung saan pinasok nila ang isang bahay na walang search warrant at nagkaroon ng commotions dito at pilit kunin yung cellphone ng isang minor at hindi mahusay na pagharap sa isang babae. So yun. Di umano nitong mga nakarang araw ay karoon ng pangyayari na kung saan ay ilang mga kapulisan ay nagsasagawa ng radio muna doon sa lugar at itong isang bahay ay pinasok niya, isang tindahan ay pinasok niya na kung saan na ito kanyang pinagsisilbihan na pinapakitaan niya ng ng parang papel which is yun ay hindi naman daw talaga search warrant or warrant for warrant search warrant arrest for arrest warrant yung mga papel na pinapakita. So ngayon nagkaroon ng commotion ay parang sinaktan din yata yung minor at pilit agawan ng cellphone. So ngayon sila lahat ay nagkaroon ngayon ng pag-confiscate ng mga cellphone at tila mayroon pa yata daw na di umano na kinuha ang mga pera, etc. etc. So, nadampot ngayon yung dinala because may namagitan na kagawad di umano, dinala ngayon yung babae at maging kasama na rin yung anak. Ang system, pupunta raw sila sa barangay. Ngayon, nung lumampas sa barangay, tumalon itong babae at maging ito yatang pating anak. So, nakaabot ito sa ating opisyalis ng PNP. Particular dito sa ating Chief PNP na si Chief Marbil at ito ay kanyang hindi binaliwala at kanyang agarapin aksyonan nito at ayon sa kanya ay no mercy sa mga abusadong pulis. Nagdirektiba agad ang ating Chief PNP na sundin ang operational procedure at ethical standards. So, ang bawat pulis ay dapat sundin ito at ang mag-violate ay dapat maparusahan. Yan, according to our Chief PNP. So, kailangan mapagkatiwalaan ng ating PNP sa kanilang pagserbisyo kung kaya't dapat na kanilang protektahan ang mga karapatan nila. Ang mga nasabing involved na pulis ay nirelieve na. So, pati officials nila at makakasuhan sila ng sangkatutak na kaso sa pangyayari kagaya ng robbery, grave coercion, physical injury, obstruction of justice, malicious mischief charges, as well as violation of Republic Act 7610, yung sa kaso laban sa mga pang-aabuso ng minor. So yun ang kinakaharap ngayon nung illegal na ginawang yon ng ating mga kapulisan sa pang-aabuso nila na pilit nilang i-search at saka arrestin yung babae. Yan. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, napahayag ng ating PNP Chief na no mercy on abusive cops at pagdirektiba niya sa PNP na sundin ng police procedures at human rights ay ating maiting na sinusuporta ng ating Chief PNP sa isiriktong pagkapatupad ng police procedures at human rights upang ang bawat mamamayan ay patas na makamit ang katarungan at hindi sila maabuso ng sinumang abusadong pulis. So, yan.
So ang Human Rights Promotions ay may team na sumusuporta sa ating Chief PNP in strict implementation of police procedures and human rights-based policing or our law sa pagpatupad sa tungkulin ng ating PNP. So iwasan ng ating PNP yung mapang-abusong hakbangin kagaya ng ginawa ngayon na hindi tinutupad yung police operating procedure, human rights-based policing. Hindi nire-respeto yun. At kung ano-ano pa mga ethical na panutunan ng PNP. But usually, andyan yan sa POP at saka pagsunod sa human rights-based policing. So, dapat yan ay hindi babaliwalain ng mga operatives o lahat ng pulis na nagpapatupad sa kanilang tungkulin. So, dapat sunod-sunod yan. At sundin na si Chief Marbil sa kanyang direktiba. So, yun. At sila ay yung ating mga kapulisan magkaroon naman kayo ng habag sa inyong ginagawang pang-aabuso na hindi kayo gano'n na abuso ng tao. So maawa din kayo na sa inyo na abuso, lalo na yung mabibigat na mga krimen. So yung ating gobyerno, it should be strict sa kanilang implementation nung kanilang panuntunan o pagpapatupad ng batas. Pagkat kayo ay ehemplo dyan, so hindi kayo dapat gagawa naman yun. Gayun man, kung nagkakamali, syempre napatan ng batas at kung maaaring pagbaguhin. So may proseso. So dapat ilapat yung proseso para alam naman nila yan. So para sila ay hindi nilalabag yung batas o yung proseso ng implementation of the law. So, yung striktong pagpapatubad ng police procedure at human rights, dapat sundin ng hanay ng pulisya at ang mga opisyalis nila ay dapat itong paigtingin upang hindi mang-abuso at walang maabuso ang ating kapulisan sa pagsisilbi nila at pagpapatupad ng batas and peace and order. So dapat paigtingin nyo ng mga officials, kaya ginagawa ngayon ni Chief Marbil, na patuloy nilang ginagabayan yung kanilang mga tauhan to abide the rules. Hindi po pwedeng hindi nasusundin yung rules kasi sasablay sila sa kanilang ginagawa. Kagaya noon, hindi sumusunod yung procedures, human rights, na kailangan papasok ka ng bahay, may search warrant, kung mga aresto ka, lalo na sa loob ng bahay, mayroon kang arrest warrant. So ngayon, kung kaya nangyari, walang warrant, arrest warrant, tsaka pinasok yung bahay, tsaka sumama yung mga dinadampot nila yung mga biktima. Di ba bawal yun na uhuli ka na wala ka namang arrest warrant, lalo na sa loob ng bahay. Diba? Kanya siguro naglalakad pa sa kalsada Kaya na-approachas mo, arrestuhin mo na lang. So, meron ka bang arrest warrant para damputin mo? Ngayon ay palalabasin mo, act of crimes. Yun nga, kagaya sinasabi ng Ali doon sa interview niya. Tumalon siya doon sa mobile patrol nung lumampas sila doon sa barangay kasi hinikayat yung barangay na sumama at para magbablattery o magkakaroon ng maghaharap sila doon sa barangay. So, ang nangyari ay nilagpas. Tumalon yung Ali doon sa interview. Napanood yung interview So ngayon ay yun ang pangyayari. So lumalabas na parang talagang merong ginawang illegal yung ating kapulisan. Pagod at saka nakapag-usap na maayos. So yung ating kapulisan ay hindi dapat labagin ang police operating procedures at human rights or even the law or legal para walang mabiktima at mag-suffer sa kanilang di pagsunod at pagpapatupad ng human rights at POP. So, kalimitan, hindi nila sinusunod ito sa kanilang pagpapahira ng peace and order. So, operasyon, lalo na tuwirang pang-abuso ang ginagawa like ulidap, PGK at iba't ibang nabibigat na pang-abuso at krimen sa mga tao. So, yan ang mga problema dyan. Yun, parang nahulidap yun, na yung ibang mga pulis hindi sinusunod yung rules na yung POP, yung hindi nirespeto yung human rights.
So, anong nangyayari ay yung hindi na sinusunod. So, yung iba, tuwiran, yung huli na kunwari, huli nga, pero pagkakwartahan ka lang. Parang yung nangyari doon sa iyo, sa tagig yung pangyayari niya, parang nahuli up lang siya. Tapos, yun. Kaya may kasong robbery. So, nanakawan sila ng pera, parang i-hold up sila. Kinumpis ki, bakit pera o kumpis pa rin nila. Diba? Parang kung saan ay pinag-iinalaan na involved sa drugs, yung Ali. Kung saan ay mayroong way back 2021 daw yata yun, 2022, ay parang na-aresto siya for accused as drug involved. Pero na-acquit siya, na palaya siya kasi hindi naman totoo. Di o ano sabi ng Ali. So, siya ay parang markadong pinag-iinitan. So, yun ang ginawa sa kanya nito na. Kaya, pati yung mga minor ay nadamay. So, yan. Kaya, sana yung ating mga pulisan, iwasan naman yung mga abuso. Yung totoo lang, maging accountable at transparent. And then, kasi din yung PAP, tsaka yung human rights para matuwid, mga tarungan, at walang nilalabag yung ating kapulisan in implementing enforcing the law. Pero kung ganyan, sila yung lumalabag sa batas na yan yung aabutin nila sa katutak na kaso dahil sa ginagawa nila niyan. So, sa hindi pagtupad ng nasabing warrantless search ay lumabag sila sa napakaraming batas at maaari pa sila makasuhan ng administrative sanctions o matanggal at ma-demote, etc. sa serbisyo. So, pilitin natin kapulisan na masunod ang PAP at human rights at iwasan na malabag ito. To impose peace and order kung saan mapapahamak lamang sila kung makakasuhan sila at kawawang biktima, lalo na mga inosente. So, yun. So, sa katutak, yung kanilang kinarap na kaso sa ginawa nila na yun, na nakawan nila yung biktima, para hinuligap nila, iba't ibang mga kaso na kinaharap nila. So, maaari pa sila matanggal ng serbisyo. So, kaya dapat yung ating PNP. So, ang mangyayari kasi pag sana ay talagang kung magkaroon ng patas na paglilitis at magpatunayan, ay di karapin nila yung kaso nila. Or else ay kung pwedeng mapatawan pa ay patawarin, pero syempre ang mahirap niya paulit-ulitin, di ba? Kung ganun, kung paulit-ulit nilang ginagawa yun. So, ang human rights-based policing at POP ay pagtingin ng ating PNP at hindi ito baliwalain para maka-enforce sila ng mabuti at matuwid at makatarungan. So, lumihin natin PNP ang bunghanin nila kung sino-sino ang di nakakatubad ng POP at human rights-based policing upang matuwid silang masunod ito sa iba't ibang programa na maipapatupad nila, like seminars at iba't ibang maghuhubog sa ating PNP sa mga nagkakamali ng mabigat para harapin nila ang batas at ang mapagbabago pa sana ay mapagbago. So, yun. So dapat ay sana mapaigting ng ating kapulisan, yung halin ng kapulisan, yung human rights-based policing at po. At magsagawa sila ng iba't ibang programa para mahubog nila yung pulis hinggil dyan sa human rights-based policing at po. Mga seminars, etc. para patuloy nila sinusunod. At saka kanilang limiin yun. Yung kanilang kung sino yung mga hindi sumusunod sa POP at human rights-based policing at paigtingin nila kung paano mapasunod yung kanilang mga tauhan dyan na hindi sumusunod dyan. Lalo na yung nabanggit natin na tuwiran talagang sila gumagawa ng krimen, not just violating the procedures and human rights. Alam ba, yun, mga arresto ko na walang search warrant, walang arrest warrant, di ba? Mga tipong ganon. Palalabasin mo mga act of crime, etc. Matataliman mo, set up mo. So, dapat ay mapasunod sila doon para hindi sila nagbabiolate yung PAP na. Ang mahirap kasi, lalo na, syempre, na-violate nila yung 2 year gagawin ng krimen. Halimbawa, EGK, yung nalalaman kulo, yan, hold up, yan. Palalabasin, mayroon kang ganun. Tapos pagkakapirahan ka, iba't iba mga cases na ginagawa ng mga umaabuso talaga. At hindi lang basta
hindi sinunod yung proseso para mahuli ka as a suspect or as a criminal. Kasi usually yung inaaresto na walang warrant ay act of crimes, di ba? Parang gano'n. Yung bahay hindi mo pwedeng pasukan yun. Kala na arrest mo lang. Siguro kung mayroon nangyayaring talagang act of crimes doon sa loob ng bahay, ay maaari siguro pasukin ng pulis yun without search warrant, di ba? Okay, mga ganun. Pero, in the other hand, kukuha sila ng search warrant para ganun, di ba? Aside from nasa akto na talagang mayroong nangyayari doon sa isang lugar na yun, di ba? As a private. Sana ay magabayan ni Mother Mary ang ating PNP at buong pamahalaan na magpatupad ng tungkulin na matuwid at makatulungan at iwasan ang paglabag sa batas at panuntunan ng enforcement at lalo na ang karapatang pantao. So yan. So sana magabayan ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ng ating PNP. Maliwanagan kayo, iwasan niyo yung pang-abuso. Implement the rules, implement the law, na makatarungan, accountable, transparent. So iwasan yung, pag matuwid kayo, iwasan niyo yung pang-abuso at maling pamamalakad o maling pagtupad o maling pagpapairan ng batas. Kagaya nun na walang hindi gumagamit ng search warrant, ng pinagnanakawan yung mga suspect. So hindi dapat gano'n. Dapat ay maging matuwid. Kasi kung gano'n ang gagawin, sino pang sasandalan ng tao ay yung gobyerno sinasandalan, di ba? So sa bagay, hindi naman lahat ng pulis ganyan. So may iral pa rin yung yung batas. So kaya sana yung ating PNP so maging matibay yung pagiging accountable kasi para yung mga ganyan mga abusado na susupil kasi kung hindi tolerated so problema ang ating PNP. Para tayong naglagay ng mga tao pupuk sa ulo natin na sila ito gumagawa ng masama sa atin. So kaya dapat ay yung mga tao rin ay magkaisa lalo na ganyan na naiparating natin sa gobyerno. Yan, tayo lahat ay kung mayroong ganyan humingi ng tulong, we will all voice it to the government para mapaimbestigahan at ma-actionan, mapaimbestigahan yung mga pangyayari. At makasuhan yung kung ito ay ang perpetrator ay nasa gobyerno, police or sino man, or ang perpetrators man ay kapwa sibilyan na ma-actionan ng ating pamahalaan. So dapat ay para tayong lahat ay protektado in our law. Particular kasi yan yung pangunahin na gawain ng ating batas is peace and order. Karoon tayo ng kayusan. So kung ganyan ay dapat yan ay pangunahin na transparent ng batas dyan. Aside from overall na gawain ng ating pamahalaan, but the first thing na ginagawa ng ating pamahalaan is kayusan. Di ba? Pero kung ganyan naman ang magpapaira ng kayusan, walang kayusan na tayo pupuntahan dito. So ngayon ay muli ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ang ating bansa, ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang tao, magpaira ng patas ng hustisya. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon. Yan. Yung mamamayan, sumunod tayo sa pamahalaan, suportahan natin human rights, equal justice, good governance. Iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Iwasan ang paglabag sa batas. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, makatarungan, at makapamumuhay tayo ng maunlad kung tayo ay nagtutulungan ang mamamayan at ang pamahalaan. At higit sa lahat ay makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos ng protektado at magaan kung tinatamasa natin ang maunlad na lipunan at protektado. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsubukan naman ng Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tinunghayan na issue ng violation of human rights and procedures and law ng ating kapulisan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.